Welcome to Landslide 9. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Leonardo app. Para makapagsimula sa Leonardo maaari kang mag-sign in sa kanilang website gamit ang kahit anong Apple, Google, Microsoft account, o gamit ang iyong email address. Dadalhin ka sa pangunahing homepage kung saan makikita mo ang mga tampok na live models para sa image generation na nakadisplay sa itaas, pati na rin ang mga pinakabagong imahe na ginawa ng Leonardo Community. Mula sa kaliwang menu, buksan ang community feed upang magkaroon ng access sa kumpletong library ng mga imaheng ginawa gamit ang Leonardo, kung saan maaari mong kopyahin ang anumang prompt. Gamitin ang anumang imahe bilang reference upang makagawa ng iba. O kaya'y i-download lang ito at gamitin kung paano mo gusto. Lahat ng pampublikong imahe dito ay royalty-free at bukas para sa commercial use. Buksan ang personal feed para makita ang mga sarili mong ginawa na mga imahe, at pumunta sa fine-tuned models para makita ang kumpletong listahan ng mga AI algorithm na pwede mong gamitin sa paggawa ng mga imahe. Kabilang na ang mga fine-tuned models para sa mga partikular na estilo na ginawa ng Leonardo team o ng komunidad. Pwede ka rin mag-train ng sarili mong models gamit ang training ampersand datasets. Pero hindi natin tatalakayin ito sa tutorial na ito. Itatlong pangunahing tools na inaalok ang Leonardo AI na pwede mong gamitin. AI, image generation ang gamit para makagawa ng mga imahe mula sa simula gamit ang mga text prompts. AI, canvas naman para i-edit at baguhin ang mga larawan at imahe. At texture generation para gumawa ng textures para sa tatlo objects. Hindi natin tatalakayin ang textures sa beginner guide na ito. Simulan na natin ang paggawa ng mga imahe. Kapag pumunta ka sa AI image generation, magbabago ang workspace. Makikita mo ang prompt line sa itaas at ilang mga features sa baba at kaliwang bahagi na makakatulong sa iyong paglikha. Una, ay type kung ano ang gusto mong ipagawa sa AI sa prompt line at pindutin ang generate para makagawa ng mga imahe na tugma sa iyong ideya. Bawat generation ng image ay gumagamit ng mga tokens na makikita mo sa kaliwa. Meron kang 150 tokens araw-araw kung nasa free plan ka. Pwede kang lumipat sa subscription plan para magkaroon ng mas maraming tokens at ma-unlock ang mga premium features tulad ng Leonardo Alchemy. Sa kaliwa, makikita mo ang iba't ibang options para sa image generation. Pwede mong itakda ang dami ng image variations per generation. Gawin itong isa o dalawa kung nagsisimula ka pa lang para mas kaunting tokens ang magamit. Sa mga bayad na plano, pwede mong i-enable ang photoreal para makagawa ng mas makatotohanan at cinematic na mga imahe, o gamitin ang Alchemy para mas pagandahin ang output ng algorithm para sa pinakamataas na kalidad. Gamit ang Prompt Magic, mas magiging tugma ang mga imahe sa iyong prompt. At sa public images naman, pwede mong itakda kung ang imahe mo ay public o private, na available lang sa mga bayad na plano. Ang mga public images sa Leonardo ay libre gamitin ng kahit sino, kaya pwede mong gawin itong private kung gusto mong makuha ang eksklusibong lisensya para sa iyong mga imahe. Sa image dimensions, pwede mong itakda ang laki at aspect ratio ng generated image. Siguraduhin lang na hindi mawala ang kalidad kung hindi mo gagamitin ang default settings ng model. Pwede mong taasan ang guidance scale para masundan ng AI ang iyong prompt na maglilimita sa creativity ng AI. Kung gusto mong makagawa ng patterns o isang grupo ng specific na subject, siguraduhin i-enable ang tiling. Ngayon, alamin natin kung paano gumawa ng tamang prompt. Itakda ang pangunahing subject, background, at environment, at magdagdag ng detalye tulad ng kulay, vibe, mood, at iba pang bagay na maglalarawan ng iyong ideya. Pwede mo ring gamitin ang negative prompt para tukuyin ang mga bagay na ayaw mong makita sa iyong image generation. Pwede mo ring i-click ang dices at gamitin ang improve prompt para magkaroon ng mga tips o pumunta sa prompt generation para makakuha ng ilang mga prompts na pwede mong kopyahin o gamitin bilang panimula.
Bukod sa prompt, mahalaga rin ang my model na pipiliin mo dahil ito ang magtatakda ng pangunahing graphic style ng imahe. Halimbawa, pwede mong piliin ang absolute reality para sa real-like na mga imahe o ang dream shaper para sa mga dreamy images na may glowish colors. Ang Stable Diffusion ay isa sa mga basic line models na pwede mong gamitin. At ang tatlo, animation style ang pinakamahusay kung gusto mong gumawa ng mga imahe na parang mula sa tatlo, animation film. Ang ibang models ay kasama sa Premium Alchemy version, at makikita mo rin ang custom models sa Select Other Model na galing sa Leonardo team o community. Kapag naitakda mo na ang prompt at model, pwede ka ring pumunta sa Add Elements para mas pagandahin pa ang style ng modelo para sa dagdag na customization. Pumili ng isa o higit pang mga element at itakda ang kanilang respective weight. Pumunta sa Image Guidance kung gusto mong mag-generate ng images gamit ang existing images mo hanggang 4 kung nasa paid plan ka. Kapag nag-upload ka ng imahe, siguraduhin na ito ay tugma sa iyong prompt content para sa pinakamahusay na resulta, tulad ng magkaparehong subject, background, o mood na gusto mo. Sa type, itakda kung paano gagamitin ang imahe bilang gabay. Itakda ang mataas na strength level para mapanatili ang higit sa orihinal na imahe, o mas mababang level kung gusto mong mas maraming creativity mula sabay. Ngayon, tingnan natin kung paano mag-edit ng mga generated images. I-click ang isa para makita ito at gamitin ang mga buton sa ibaba para burahin o i-download ito sa LI format. Pwede mo ring i-zoom out ang imahe o otomatikong tanggalin ang background nito. Sa kanang bahagi, may mga options para palakihin ang imahe tulad ng pagpapalaki nito hanggang 2 pixels ang lapad na may pinakamaliit na quality loss. Subukan mo sila. Para sa mas malalim na pagbabago, buksan ang Light Canvas mula sa main dashboard. Sa simula, ito ay walang laman, kaya pwede kang pumunta sa Upload Image para mag-browse ng kahit anong imahe na nagawa na o real photos mula sa iyong computer. Pwede ka ring magtrabaho gamit ang maraming imahe na magka-layer sa canvas. Hawakan ang CE Red o CLE key at gamitin ang mouse wheel para mag-zoom in at out. At hawakan ang spacebar key para mag-pan. I-enable ang Select tool sa kaliwa para i-click at piliin ang kahit anong imahe, i-drag ito para ilipat sa canvas, at gamitin ang mga nodes para palakihin o paikutin ito ayon sa gusto mo. Para tanggalin ang imahe, iselect lang ito at gamitin ang backspace key. Ang iba pang tools ay nagbibigay daan sa iyo na magdagdag ng extra elements sa iyong canvas. Gamitin ang sketch para mag-brush sa imahe gamit ang kulay at laki ng brush na nakaset sa itaas. At i-enable ang text para mag-click at mag-type ng text sa canvas. At ayusin ang kulay, font family, style, at size sa itaas. Kahanga-hanga talaga ang mga pwede mong gawin kapag nag-edit ng mga imahe gamit ang LI algorithms. Ipinapakita ng Canvas ang isang colored box na tinatawag na generation frame na naglilimita sa bahagi kung saan tatakbo ang LI. Gamit ang Select tool, ilagay ito kung saan mo kailangan. At i-enable ang Draw Mask para itakda kung saan babaguhin ng LI ang imahe habang pinapanatili ito. Sa puntong ito, itakda ang prompt sa ibaba at pindutin ang Generate. Kung hindi ka nasiyahan sa resulta gamit ang mask, pwede mo ring subukan gamitin ang Erase tool para tanggalin ang mga bahagi na gusto mong i-edit at pilitin ang LI na mas epektibong gawin ang nais mong resulta. Pwede mo ring pagsamahin ang isang detalye mula sa isang imahe sa isa pang imahe. Ilipat ang unang imahe sa labas ng pangalawa, at i-enable ang Erase tool para kunin ang bahagi na gusto mo mula rito. Iwanan ang kaunting contour sa paligid nito para maging safe. Sa puntong ito,
Ilipat ito kung saan mo kailangan sa pangunahing imahe, ilipat ang frame dito, at itakda ang mask kung saan magsasama ang dalawang imahe. I-describe ang nais na resulta mula sa prompt. Amazing, di ba? Ang generated na mga pagbabago ay talagang mga bagong imahe na kaparehas ng laki ng frame na maaaring piliin, ilipat, at burahin. Kaya mag-ingat kapag gumagalaw ng pangunahing imahe pagkatapos magdagdag ng mga correction. Pwede mo ring piliin, ilipat, at burahin ang mga mask sa parehong paraan. Tiyakin na gamitin ang Silly Reds o Cieli, panandang pandagdag C para mag-undo anumang oras. Ang resulta ng mga correction ay depende sa may options sa kanan, tulad ng model na gagamitin, dami ng images na i-shuffle sa bawat generation, at ang laki at aspect ratio ng generation frame. Kapag natapos ka na, pwede mong isave ang buong content ng iyong canvas sa pamamagitan ng pagpunta sa Download Artwork sa kaliwa, at makakuha ng INZI format na nag-imbak din ng kahit anong transparent o blank area. Lahat ito ay magagawa mo gamit ang Light Canvas sa In-Paint Out-Paint mode. Pwede ka ring lumipat sa Im2 kapag kailangan mong gumawa ng mas mabibigat na pagbabago habang binabagay pa rin ang orihinal na imahe. O pumili ng Sketch 2 para mag-brush sa imahe at mag-apply ng mga pagbabago. Nakapaki-pakinabang kung gusto mong gumamit ng tiyak na hugis at kulay.